For today's episode is mag-a-update tayo sa mga alaga natin. Ang tagal ko rin hindi nakapag-update ng mga alaga ko sa inyo. Sa kadahilanan na din na naging busy tayo sa mga bagay-bagay. So kaya for today's episode is hayaan nyo kung ipakilala ko sa inyo yung mga nadagdag sa ating geng-geng. Dito sa labas bahay, kung mapapansin nyo, meron na tayong dalawang bagong kulungan. Merong kulungan ng mga bibe at may kulungan ng mga manok. Araw-araw tuwing umaga, pinapakain ko yung mga bibe at saka manok. Isang pakain sa umaga at saka isang pakain sa hapon. Pagdating naman sa pagkain, hindi naman sila maselan sa pagkain. Kadalasan nga pinapakain ko sa kanila yung lamig na kanin na natitira ko sa umaga. And then bukod sa kanin, meron din silang duck pellet. Para pagsawa na sila sa kanin, meron silang option na ibang kakainin. Ganon din naman sa mga alaga nating manok. Madali lang din silang pakainin, tsaka hindi rin naman sila maselan pagdating sa pagkain. Kahit nga lang isaboy mo yung pagkain sa lapag, kakainin nila yan eh. Tuka lang kasi ng tuka tong mga to. Kung mapapansin nyo, parehas barako yung dalawang manok natin. Diba ang sabi ko sa inyo, gusto kong magkaroon ng itlog ng mga manok. Kaso nga lang, dalawang barako pa yun nandito sa atin. Kaya ang hinahanap ko ngayon, isang babae para may babarakuhin na yung dalawang barako nating manok dito sa farm. At pag nabarako nila yon, magkakaroon tayo ng itlog. Pag may itlog, may almusal. Guys, nakita nyo yon? Ayan o. Yan yung bibe na binili natin sa Bukawi na dalawa, pero isa na lang siya ngayon. Pero ayan yung isa guys. Ayan o. Hindi siya umuwi. Andiyan lang siya magmula nung nakawala siya, diba, sa mga nakakatanda, no? Ayan siya. Ayan yung bibi na binili natin sa Bukawi, pare. Andiyan lang siya, hindi siya umaalis diyan. Naging ano na siya, no? Naging wild duck na siya, guys. O, diba, hindi na siya umaalis diyan. Bebe, uwi ka na dito. Di na kami galit. Pero okay na siguro, mas okay na siya diyan. Tingnan mo, kahit walang nagpapakain sa kanya, no? Mukhang ang taba-taba niya, oh. O, diba? Ayos pala eh. Dito naman sa kwarto ko, etong aquarium natin dito na dating may mga pagong, pinalitan ko naman sila ng isda ngayon. Yung mga pagong is inilabas ko na rin sila doon sa labas at mamaya malalaman nyo kung bakit tayo makukulong ng dahil sa pagong. Oras na nga din pala ng kain ng ating mga isda. Sa umaga ko nga rin pala sila pinapakain. Ang pagkain nila is tubi. Yung tubi, uod yun na maliliit. The best na pagkain to para sa mga goldfish. Bukod sa pellet na pwede nating ipakain, pwede natin silang pakainin ng tubi para mas lumaki sila at mas gumanda. Talagang pag ito pagkain nila, pare, nagkakagulo yung mga yan. Meron nga pala tayo ditong oranda, tapos dalawang rancho, and then isang oranda pa na maliit. Itong oranda na malaki na to, masyadong masiba yan guys, saka masyadong matapang. Inaagawan niya ng pagkain yung maliliit, pero marami naman ako nilagay, kaya sure na makakakain pati yung tatlo maliliit. Ayan nga pala si Luca guys. Ang update natin kay Luca is nanganak na din si Luca, tsaka si Mingming sa labas. Mamaya papakita ko sa inyo. Si Mingming may 4 na anak, si Luca naman 2. Dito naman sa sala matatagpuan yung mga dati ko pang alaga na isda. Yung 3 red cap na binili natin sa pet shop, natatandaan nyo ba? Ayan, malaki na sila. And then yung angelfish na binili natin na 2, malaki na din yung 2 angelfish. Aba, mahirap mag-alaga ng angelfish. At bukod dyan guys, meron tayong bagong alaga. Eto, nakikita nyo ba? Hindi yung bato ha. Mahirap kasi siyang makita kasi medyo maliit siya. Pero ayan, lalapit natin yung camera. Ang tawag dyan is mud skipper, pare. Ang mud skipper is pwede sila sa tubig, pero hindi sila pwede sa mataas na tubig dahil pwede silang malunod. Ang mud skipper ay mabubuhay siya sa mga putek or sa mga buhangin. Etong kanyang aquarium na to is pansamantala lang, pero naghahanap na ako ng dapat lalagyan niya para makakilo siya ng maayos. Mabilis nga rin pala siyang tatakbo, tsaka mataas siyang tatalon, kaya hindi natin siya pwedeng hawakan na hindi siya nakalagay sa aquarium. Meron nga rin pala akong alagang 3 sisiw sa loob ng bahay. Ang tawag dito ay pugo. Kung pamilyar kayo sa mga itlog ng pugo na ibinebenta sa loob ng bus, ito yon, dito nang gagaling yon sa kanila. Una, 7 pugo na to na binili ko sa harapan ng eskwelahan. Pero ngayon, 3 na lang sila kasi unti-unti, pagtagal namatay yung iba. Pero ganun talaga guys sa pag-aalaga ng sisiw. Kumbaga parang kailangan nilang mag-survive
Kaya sa siyam na binili ko, 3 na lang yung natira. Sa alaga naman nating gecko, pare, ito na yung update kay Geto Gecko. Medyo lumaki na siya guys at tumaba. Kasi malakas kumain si Geto Gecko eh. Kung mapapansin nyo, ayan, humaba na siya guys, no? Tsaka tumaba talaga. Kasi ang pagkain niya, super worm. Super worm and then may powder siya guys. Yung powder na yan is calcium powder. Yan, importante daw sa kanila yan. Kaya bumili din ako ng calcium powder para kay Geto Gecko. Balitang balita, isang TikTok influencer sa TikTok makukulong. Ang naturang influencer na ito ay nagngangalang Kulotski TV. Siya ay makukulong dahil sa ginawa niyang content sa kanyang TikTok account. Ano nga ba ang TikTok content na ginawa niya at bakit siya makukulong? Sa naturang video na in-upload ni Kulotski TV sa kanyang TikTok account nung nakaraang araw lamang, nagpakawala di umano ito ng isang dinosaur sa kanyang ilog sa likod bahay. Ang komento ng mga netizen, ito at basahin natin. Pwede kakasuhan yan, invasive species ata yung nirelease mo, may possible na pag dumami yan magkakaroon ng kakompetensya yung mga native turtle. Awat po sa snakehead, invasive po sila na dapat di pinapakawilan sa wild dahil problema na po yan sa MGA Manganesa. ロツ、インバシベスピーシーズやタ NG パゴンヤングナレレア CMO、TIKO シュアーペロムカーシアンチャイニーズソフトシェルタートル。Oh, Maes, mauna ka na. Ayan na, makakalaya ka na. Laki na ng swimming pool mo. Ayan na, ay, hanggang ngayon, makakawalan ka na lang. Nakagat ka ba? Ayan na si Maes, naglangoy-langoy na siya agad. Kaya nga guys, kung nakita nyo pare, no, doon sa TikTok video natin is may pinakawalan ako na pagong. Yun yung soft shell turtle natin dito na si Maes pare. Tanggal ko na sila dito sa kwarto dahil inilabas ko na sila sa labas. Ang bala ko talaga doon is papakawalan ko na si Maes, si Mael, tsaka si Pongi doon sa ilog. Kaso nga lang nung una ko pinakawalan si Maes kasi aggressive siya. Dahil pinakawalan ko na. And then sinunod ko si Mael. Kaso si Mael sumunod. Bumalik sa pangpang. Doon ko na lang sila inilagay sa labas. Nasa timba. Mamaya papakita ko sa inyo. And then pagkatapos ng video na yan, nakita nyo na nga may mga nag-comment. Invasive yan bro. Dapat di pinapakawalan sa wild bro. Invasive yan. Pag dumami, gawa ko yung mga mangingisda bro. No? Meron pang nag-comment dito. Inano pa niya, no? Tinag niya pa yung tropa niyang, ano, mga aquatic na, ano, na nag-aalaga din ng mga, ano, gusto sumakay sa mga, ano, yun, no? Basta mga, tingin ko rito sa mga to kasi basher, no? Tapos meron pa dito, yan, invasive yan, di pwedeng i-release sa wild. Anong gusto nyo? Saan ko i-release to? Hindi sa wild? Saan? Sa hindi wild? Saan ko i-release? Sa mall? Ako sa akin lang, gusto ko mamuhay ng matiwasay yung pagong na maranasan niya na mamuhay doon sa ilog dahil doon din naman siya galing. Yan, binigay lang din naman siya sa akin ng kapitbahay ko noon and then inilagaan ko. Mas pinili ko na lang pakawalan siya. Ano bang mas gusto nyo? Yung doon sa mga nag-comment na invasive. I-deads ko yung buhay ni Maes. Hindi naman pwede yun guys. May buhay din yung pagong, no? Kailangan natin siyang i-release kung saan siya nararapat. Hindi siya dadami doon sa ilog na yan dahil wala naman siya kasamang ibang pagong dyan. And then kung dumami, tawagan ko si Doc Ferds tsaka si Doc Nilsson para hulihin ang mga soft shell turtle. Content din yan para sa atin. Pero mo, nakasama ko si Doc Ferds tsaka si Doc Nilsson. Huli kami pagong sa ilog. Ano? Hindi, kidding aside guys. Gusto ko lang pakawalan talaga yung pagong doon. Wala akong ibang gustong mangyayari na para mapeste yung bagong, mapeste yung mga mangingisda, mapeste yung kahit sino man. Guys, hayaan natin yung mga pagong, para sa mga nag-comment lang na gano'n, hayaan natin yung pagong na mamuhay, na matiwasay sa ilog, na siya lang ang mag-isa. Pag siya naging dinosaur, sige ako huhuli. Pag naging kasinlaki niya na si Godzilla, no, ako huhuli sa kanya. Mabait si Maes, nangangagat lang. So, yun lang. Wala naman akong ano sa mga nag-comment ang invasive. Medyo ano lang, na-OA yan na ha. Kung may mga bash man sa akin dito, sige okay lang. Pero medyo na-OA yan ako sa comment nila dahil nga peste daw. Oo, peste. Kung madami, no? Kung madami sila, peste. Pero kung isa lang, isang peraso lang yung pinakawalan natin doon sa ilog, hindi naman siguro magiging peste si Maes dyan sa ilog natin, no?